Okay. Magandang tanghali po. Ang topic ko po ay abortion. Oktubre 2, dito magsisimula ang aking buhay. Hindi pa ito batid ng aking mga magulang. Singit lamang ako ng isang buto ng mansanas. Ngunit ako na ito, nakatakda na akong maging isang lalaki. Ang aking mga mata at kuko ay magiging kulay itim. Sadyang lahat ay nakaayos na, maging ang pag-ibig ko sa mga hayop. Ika-19 ng Oktubre. Ang sabi ng iba, ako hindi pagganap na tao, na ang tanging nabubuhay lamang ay ang aking ina. Ngunit ako isang tunay na tao, kung paano ang isang pirakong tinapay ay tinapay pa rin, may buhay ang aking ina at ako rin. Ika-23 ng Oktubre. Nagsisimula ng bumuka ang aking bibig. Sa loob ng isang taon, ako'y makakatawa na. At kaunting panahon pa'y makapagsasalita na. Ang unang salitang aking bibig kasi ay nanay. Ika-2 ng Nobyembre. Ako'y unti-unting lumalaki. Sa bawat araw ay nagkakahugis na ang aking kamay at paa. Ngunit kailangan ko pang maghintay bago ko maabot ang bisig ni nanay. Bago ako makapitas ng bulaklak at makayakap ang aking tatay. Ika-12 ng Nobyembre. Nagsisimula ng mabuo ang aking mga daliri. Kailan namang ito, siya ipangahaplos ko sa buhok ni nanay. Ika-25 ng Nobyembre. Marahil pinag-iisipan na ni tatay at nanay ang ipapangalan sa akin. Pero hindi pa nila alam na ako isang lalaki. Nais ko sanang tawagin Michael. Talagang lumalaki na ako. Ika-10 ng Disyembre. Lumalago na ang aking buhok. Ito'y madulas, maitim at makintab. Dinitin kaya ang buhok ni nanay? Ika-13 ng Disyembre. Malapit na ako makakita. Sa ngayon ay madilim pa ang aking paligid. Kapag iniluwal na ako ni nanay sa daigdig, tiyak maganda ang sikat ng araw at ang mga bulaklak. Pero higit kong pinananabigan ay makita ko ang aking ina. Nanay, ano ba ang inyong anyo? Ika-24 ng Disyembre. Narinig kaya ni nanay ang tibok ng aking puso. May ilang batang isinilang na mahina. Ngunit ang aking puso ay malakas at malusog. Maayos itong tumitibok. Malusog ang inyong anak, nanay. Ika-26 ng Disyembre. Sa araw na to, si nanay ipinalaglag ako. Si Michael ay 2.5 buwan o 11 linggo nang siya ay palaglag ng kanyang ina. Hindi dugo lamang ang pagpapalaglag o abortion ay hindi pagpapalaglag ng dugo. Ang pagpapalaglag ay pagpatay ng isang sanggol, isang inosenteng tao. Ang sabi ng Diyos sa kanyang 10 utos, huwag kang papatay. Kasuklang-suklang sa Panginoon ang kamay na gumagawa ng pagdanak ng dugo ng mga inosente. Kailanman hindi solusyon sa mahirap na kalagayan ng pagpatay. Ang isang inosenteng sanggol. Hindi ito palalampasin ng Diyos. Dahil sabi niya, ang walang sala, huwag mong papatayin. Sapagkat hindi pinagwawalang sala ang gumagawa ng masama. Sa Pilipinas, isang krimen ang pagpapalaglag. Sa ating saligang batas o Article 2, Section number 12, ay pareho pinoprotektahan ng Estado ang buhay ng ina at ng sanggol sa sinapupunan mula sa pagbuo nito o conception. Karamihan o halos lahat ng natadamay dito ay mga kabataang babae. Sana wala ng sanggol ang ipalalaglag. Mabag nawa tayo sa mga sanggol na nais mabuhay sa ating mundo. Maraming salamat po.